May isang nagtanong, meron raw siyang pananampalataya pero bakit raw ito hindi lumalago? Now, ano kaya kung palitan na lang natin ang tanong? Ano nga ba talaga ang pananampalataya? At paano ito lumalago sa totoong buhay? So, una sa lahat, ang pananampalataya ay comes from the Greek word pistis. Nang ibig sabihin ay pagtitiwala, pananalig, at katapatan. Hindi lang ito base sa nararamdaman natin, kundi desisyon na magtiwala at sumunod sa Diyos. In the book of Hebrew 11:1 says, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita o nararamdaman yung resulta at hindi dapat manatiling pareho. Ang pananampalataya ay dapat itong lumalago. In the book of 2 Thessalonica 1:3 sabi, ang inyong pananampalataya ay lumalago. Now 2 Peter 1:5 says, magdagdag kayo sa inyong mga pananampalataya. Kahit maliit sa simula, inaasahan ng Diyos na ito ay lalaki, lalalim, at lalago. Halimbawa, kung gusto nating maging karpintero, kailangan nating matuto at magsanay. Kung gusto nating magiging driver, kailangan nating mag-aral at mag-practice. At kung gusto nating maging piloto, hindi sapat ang gusto lang. Kailangan natin ng training. Dahil walang lalago kung walang input at practice. Ganun din sa pananampalataya. So, tanong, paano ito lalago? In the book of Romans 10:17 says, ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos sa buhay natin, paano lalaki ang pananampalataya natin? At tandaan din natin na ang pananampalataya ay laban o digmaan. In the book of 1 Timothy 6:12 says, ipaglaban mo ng mabuti ang pakikipaglaban ng pananampalataya. Fight a good fight of faith. Kaya kahit minsan na parang pinipilit na lang natin ang sarili nating sumunod, parang wala ka ng gana pero ginagawa mo pa rin, hindi ibig sabihin wala tayong pananampalataya, kundi iyan ang paglago ng ating pananampalataya sa gitna ng laban. Ang pananampalataya ay obedience, hindi ito comfort. Sabi ni Jesus in the book of John 14:15, Jesus said, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kahit hindi komportable pero sumusunod ka pa rin, iyan ang tunay at buhay na pananampalataya. Kaya nga sabi sa James 2:17 says, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod at doon din lumalago. Ang pananampalataya ay hindi ito base sa nararamdaman natin at hindi rin ito peke dahil minsan pinipilit lang nating sumunod. Kahit pakiramdam natin na ito ay mabagal, pero kung patuloy tayong nakikinig sa salita ng Diyos at umaasa sa Holy Spirit, ang pananampalataya natin ay buhay at siguradong lalago ito. Huwag nating sukatin ang pananampalataya natin sa mabilisang paglago, kundi sukatin natin ito sa katapatan nating magtiwala at sumunod kahit mahirap. In the book of Romans 1:17 says, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit maliit, kahit minsan may pagdurusa, kahit may laban sa loob, pero pinipili pa rin nating magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Iyan ang tunay na pananampalataya. Hindi natin kailangan maging perpekto agad. Ang kailangan natin ay manatili, magtiwala at sumunod sa Diyos na may katapatan. Dahil sa huli, ang pananampalataya na nanatili at lumalaban ay ang pananampalatayang lumalago at nagtatagumpay. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Sayonara.